Sa pinakabagong pre-election survey ng SWS at Business World, 9 na kandidato pa rin ang Team Pinoy habang 3 mula sa UNA o United Nationalist Alliance ang pasok sa top 12 preferred senatorial candidates. Pero aminado ang dalawang koalisyon, posibleng mabago pa raw ito dahil sa mga endorsement ng ilang religious groups. May report si Rafi Tima. Nanatiling matatag sa top 3 ang 3 senatorial candidates sa huling pre-election survey ng Social Weather Station o SWS, ilang araw bago ang eleksyon 2013. Nanatiling number 1 at 2, sina Senador Loren Legarda at Senador Alan Peter Cayetano ng Team Pinoy. Pangatlo si Nancy Binay ng United Nationalist Alliance o UNA. Si Senador Chis Escudero bahagyang umakyat sa number 3 to 4 matapos bumaba sa number 5 sa huling survey. Pero mas mababa pa rin kumpara sa pagiging top contender sa unang survey ng SWS noong Agosto. Pinakamalaki ang iniangat ni Grace Poe na nasa number 5 mula sa 10 to 11 spot. Sinundan siya ni San Juan Representative J.V. Ejercito na bahagyang umangat sa number 6 to 7. Kapantay ang bumaba naman sa ranking na si dating Las Piñas Representative Cynthia Villar. Nanatili sa ikawalong pwesto si Coco Pimentel na sinundan ng bumaba din sa posisyon na si Bam Aquino. Pantay naman sa 10th to 11th place sina Sani Angara at Antonio Trillanes IV, habang si re-election ni Senator Gringo Onasa naman ang nasa ika-12 pwesto. Nasa 13th to 15th place naman sina Jack Enrile at former Senators June Magsaysay at Miguel Zubiri. Aminado ang Team Pinoy at UNA ang huling 3 posisyon ng mahigpit na pag-aagawan. At base sa huling survey ng SWS, 3 Team Pinoy at 3 UNA candidates umano ang maglalaban-laban dito. Talagang masikip yung last 3 slots. In fact, yung last 2 slots. Pero right now, nakikita namin sa lahat ng pagkilos, lalong-lalo na yung mga naglalabas ng endorsements, lalong-lalo dun sa mga religious groups, ay nakakapabor sa mga Team Pinoy. Talaga ngayon, you will have to rely on your own creativity kung paano mo kung nasa Magic 12 ka, at paano ma-secure yung iyong standing. Kung wala ka naman doon, kung paano ka makasingit. And I hope there will be surprises for us sa una. Isinagawa ng SWS ang survey nitong ikalawa at ikatlo ng Mayo sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 respondents sa buong bansa. Pero ayon sa UNA at Team Pinoy, posibleng malaki ang magiging epekto sa ranking ng ginawang endorsement ng ilang religious groups pagkatapos isagawa ang survey. Malaking factor din yun because it's not only the Iglesia votes na makukuha mo, kung hindi may bandwagon effect yung Iglesia ni Cristo vote. Pag nasabing dala ka na Iglesia ni Cristo, may nadadala pang extra boto yun Karamihan ng Team Pinoy na na-endorso ng mga religious groups ay nando sa bandang dulo. So, very confident kami na at the very least talagang siyam sa 12 ay mapupunta sa Team Pinoy. Ayon sa isang political analyst, karaniwan namang tumatama ang mga resulta ng survey. Pero ang dapat daw pakaabangan ang mga huling posisyon para sa Magic 12. Ako tingin ko ang pinagawain na lang dito, number 12 At unfortunately, parehong una yon. So mahihirapan naman pumasok yung nasa huli, si June Magsaysay na understand. Pa rin. May chances pa rin yun. Pero hindi yun yung parang first scenario. Sa Biyernes, nakatakda ang meeting de avance ng Team Pinoy sa Amoranto Stadium sa Quezon City, kasabay ng meeting de avance ng UNA sa Maynila. Rafi Tima, GMA News.